Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong July 4 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, yung nakalipas po na technical analysis natin dito kay Pepe ay meron po tayong binuo rito na isang triangle pattern. At yung naging basehan po natin dito ay yung upper portion ng ating pattern dito. Yan, na kulay blue. At saka ang major support line natin dito na nasa 40 digits 1083. At yung aking previous analysis po ay kung magkakaroon siya ng breakout sa upper portion nito ay aangat po ang market price ni Pepe. Pero kung pag dito po siya sa lower portion magkakaroon ng breakout ay magpapatuloy po ito sa kanyang pagbagsak, which is yan po yung nangyari kahapon. Yan, isang bearish candlestick po ang nabuo kahapon na siyang nagdulot sa kanyang pagtagos or pagbasag sa major support line natin dito. At dahil po yan ay bearish signal po yan na nagsasabing magpapatuloy po sa pagbagsak ang market price ni Pepe. At ganun din po yung ating Hall Street Indicator. Medyo lumiit nga yung kanyang sukat pero nananatili pa rin pong kulay red ang kanyang pangangatawan. Ibig sabihin ay yung bears pa rin po ang may control sa market ni Pepe. At yan, mas matindi pa rito ay yung ating QQE mod indicator dito kung saan ay yung kanyang mga QQE bars ay mga kulay red na lumalaki ang kanilang mga sukat. Ibig pong sabihin ay nagsimula na naman pong lumakas ang persa ng mga sellers. Kaya yan, maraming nagbebenta. At ang panghuli po nating ang panghuling bagay po rito kung bakit bumabagsak itong si Pepe ay itong si Bitcoin. Yan, nakakaranas po ng pagbagsak itong si Bitcoin. At alam naman natin siguro lahat na kung ano yung galaw ni Bitcoin ay yan na rin po yung galaw ng majority ng mga cryptocurrencies. Kaya ayan, lagi po ko pong sinasabi ay dahil po sa katangian na ito ni Bitcoin ay tinuturing siya na mother of all cryptocurrencies. Kaya ayan, balikan na po natin si Pepe. At dahil po sa kanyang pagbagsak ay ayan, pwede na po nating tanggalin yung ating pattern na ito. At ngayon ay yung nabasag na support line na ito ay palitan po natin ng kulay green sapagkat yung color coding po natin dito is yung mga kulay green ay mga resistance line at yung mga kulay red ay support line. At ayan, yung aking analysis po rito ay magpapatuloy po sa pagbagsak itong si Pepe at ayan, meron po tayong nakabang rito na isang buy pending order sa minor support line dito sa 50 digits 882. At sa tingin ko ay aabot po ang market price ni Pepe hanggang dito. At posible na rin po siyang dalawa po yung nakikita ko rito. Ayan, pwede kung magpatuloy po ang bearish momentum ni Pepe ay pwede po siyang maglaro dito sa loob ng ating descending pattern na ito na binubuo ng dalawang kulay blue na linya. Ayan, magpapatuloy po siya. Habang siya ay nagpapatuloy sa kanyang pagbagsak ay magko-consolidate po siya dito sa loob ng ating pattern na ito. Ayan. At yung pangalawa na nakikita ko rito ay kung nagkaroon siya ng breakout sa lower portion nito ay makakaranas po siya ng mabilisang pagbagsak at posibleng umabot po siya hanggang dito sa 50 digits 438 kung saan ay yung naging basehan naman po natin dito ay yung isang pattern natin dito na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. Kaya ayan, ito yung pinakabasehan natin sa pinakamababa na maaring ibabagsak or ipagsak nitong si Pepe kung sakaling yan po ay nagkaroon siya ng breakout sa lower portion nito. Kaya yan po yung aking dalawang analysis dito kay Pepe na posibleng mangyari or posible po niyang tahakin sa mga paparating na araw. Kaya yan, or sa madaling salita ay patuloy po na babagsak ang market price ni Pepe. Kaya ayan, ihanda po natin yung ating mga buy pending orders dyan sa pagbagsak ni Pepe para makabili po tayo sa mababang presyo. Lalong-lalo na kung pag bumagsak po siya rito sa 50 digits. Yan na
mga presyo. Magdadagdag po siya, mukhang magdadagdag po siya ng isang 0 decimal digits. Kaya marami pong nagsasaya para makabili sa mababang presyo. Pero mukhang mas marami po yung mga investor na nalulungkot. At sa tingin ko yung mga nalulungkot na mga investors ay yung mga nakabili sa matataas na presyo. Kaya ito po ang kung bakit napakahalaga ang strategy na pagde-dollar cost averaging, which is ganyan na rin po yung ating ginagawa. Masasabi kong dollar cost averaging na rin yung strategy natin dito. Kaso ay sinasamahan po natin yan ng technical analysis kung saan ay bumibili po tayo sa mga support levels at nagtitake profit naman po tayo sa mga resistance levels. Kaya ayan po yung aking mga live spot trading positions dito po kay Pepe. Meron po akong dalawa na sell pending order dito sa itaas or take profit, at meron naman po akong tatlo na mga buy pending orders dito sa ibaba. Ayan, maaari po ninyong gayahin kung nais po ninyong tularan ang aking simpleng paraan sa pag-trade dito kay Pepe. Sa mga bago lamang po rito na gustong gamitin ang ginagamit ko pong platform dito, ay ito po yung tinatawag na Trading View. Yung dalawang gamit kong indicators po rito ay yung nandito sa chart ay ito po yung Halswith indicator, at yung nandito naman po sa ibaba ay ito naman po ang QQE mod indicator. I-check na lamang po ninyo ang description ng video na ito sapagkat nandyan po yung link ng mga video na aking ginawa na siyang nagpapaliwanag kung paano gamitin ang dalawang indicators na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.